Akala mo ba ang IT ay puro coding at math? Ako din dati. Yung phone mo, yung wifi nyo sa bahay, yung games mo, lahat yan may IT. At karamihan dyan hindi coding. Tara, discuss natin. Pag sinabing IT, ang unang picture na papasok sa isip mo, tao sa harap ng screen, puno ng code, hindi umaalis ng kwarto, tapos iniisip mo, ay, hindi ako magaling sa math, hindi ako para rito. Wait lang, coding is one branch lang. Isa sa 5 branch ng IT. Meron ka pang 4 na option na hindi mo alam na existing pala. Number 1, support. Ito ay maaari na computer, network, or software. At dito nagsisimula ang karamihan sa IT. Number 2, networking. Ikaw ang dahilan kung bakit gumagana ang Wi-Fi or connection sa isang opisina or business. Number 3, security. Pinoprotektahan mo ang company from bad actors or sa mga hacker or scams. Number 4, data. Inaayos at ginagawang meaningful ang information para makagawa ng decision ang isang negosyo or business. At number 5, web developer or software engineer. Dito lang talaga lumalabas ang coding. Pero tignan mo, isa lang to sa 5. It's a common misconception that technology careers all revolve around programming. In reality, there are plenty of non-programming jobs available in the technology field. Kung hindi ka pa rin naniniwala, sige. Tignan natin yung mga ginagamit mo araw-araw. Yung phone mo, support, networking, at security. Magkakasabay tuwing magko-connect ka sa internet. Yung wifi sa bahay nyo, pure networking, routing, signal, at configurations. Yung ATM, security at data, naka-encrypt na transaction at meron silang fraud detection. Yung laro mo, yung gameplay mismo, web developer or software developer or software engineer. Pero yung server uptime na hindi naglalag or mabilis yung connection, networking at support yan. Isang device, isang app, 4 na branch minsan. Hindi lang isang tao or professional ang kailangan dito. Ito yung tanong sa tingin ko na kaninong pa hinihintay. Sir Vantes, magkano ba talaga ang kikitain dito? So, ito yung entry to mid-PH average 2026. Hindi ceiling yan. Nagbabago depende sa employer at karanasan or yung experience. At take note, hindi coding ang pinakamalaking sahod dito. Security ang pinakamataas. Full sources ng links sa description ko na lang ilalagay. Eto, may challenge ako sa'yo. Sagutin mo to kahit sa isip mo lang. Mahilig ka bang mag-ayos ng mga sira or mahilig ka mag-solve ng problem? Baka pwede ka sa support. Mahilig kang mag-connect ng systems? Baka pwede ka sa networking. Gusto mo mag-protect ng system laban sa mga threats or hacking? Pwede ka sa security. Mahilig kang humanap ng pattern sa numbers? Pwede ka sa data. O baka gusto mong gumawa ng mga bagong bagay na mapapakinabangan ng mga tao? Pwede ka sa web or software developer. Kung wala ka namang nasagutan dyan, okay lang. Marami ka pa namang time para malaman. Again, hindi mo kailangan mamili ngayon. At hindi mo kailangan maging magaling sa math para pumasok sa industry na to. Again, 4 sa 5 branch, hindi kailangan ng heavy coding. As technology evolves and becomes more user-friendly, the need for people in support, analysis, security, and design is greater than ever. Translation, kailangan ka nila. Kahit hindi ka programmer. So bago ka magdesisyon na hindi to para sa akin, alamin mo muna kung anong branch yung bagay sa'yo. At sa susunod na video, magkano pa talaga ang kikitain dito? Tapos, kailangan ba talaga mag-college? TESDA, certs, at iba pang pathway. Full sources, itong mga sources natin, lagay ko na lang sa description.